Ang magandang babae ay naglalakad sa banyo sa umaga at hindi niya alam na may naliligo na lalaki sa likod niya. Kapag may napagtanto siya, may nararamdaman ding mali ang lalaki. Pinatay niya ang shower at tumingin at may nakikita siyang paa. Pagkatapos ay hawak niya ang shower head para ipagtanggol ang sarili. May nararamdamang mali doon ang dalaga. Itinaas niya ang kanyang kamay at binuksan ang kurtina. Nang mabuksan ang kurtina, napasigaw siya sa takot at ang kanyang maliit na anak na lalaki ay lumiliit. Sa malapitan na pagtingin, ito pala ang taong hindi nila gustong makilala. Ang pangunahing nagngangalang Baisu, isang thriller drama screenwriter at mayroon siyang OCD. Ang babaeng nagngangalang Juin, isang sikat na rom-com actress. Maaaring ibenta ng mga brand ang kanilang mga produkto kapag mayroon sila sa kanilang mga TVC. Upang maging isang artista, kailangan mong maging maganda at husay sa pag-arte. Pagtanda niya, flop siya kapag hindi niya binago ang image niya. Sa oras na iyon, hindi siya maaaring umarte sa anumang mga drama. Tinutugunan niya ang problema. Kapag kausap ni Juin ang CEO, nakita niya ang script ni Baisu na may bagong paksa. Sigurado siyang magiging hit drama ito. Napagtanto ni Juin na ito ang pinakamagandang pagkakataon para mabago niya ang kanyang imahe. Bago mag-shoot ng bagong drama, nag-makeup siya at pumunta kay Baisu. Naniniwala si Juin na sa sandaling gumawa siya ng aksyon at sa kanyang kagandahan at posisyon bilang isang nangungunang bituin, kumpiyansa siyang makuha ang pangunahing papel. Nang lumapit siya at nagpakilala kay Baisu, si Baisu ay walang pakialam na tumayo at hiniling sa kanya na isara ang pinto. Nahihiyang isinara ni Juin ang pinto. Kinakalma ang sarili, ipinahayag niya ang sarili kay Baisu. Kamakailan ay nanalo siya ng 2 Best Actress Awards na pinaniniwalaan niyang makukumbansi niya itong bigyan siya ng lead role. Hindi siya pinapansin ni Baisu at sinabing napakaganda niya para makuha ang papel. Sunod, tinawagan niya ang producer. Sa harap niya, hinihiling niya na ibigay ng producer ang lead role sa ibang tao na nagiging dahilan ng galit niya. Upang mailabas ang kanyang galit, pumunta siya sa isang boxing center. At magsanay ng boxing doon ng ilang oras. Iniisip ni Juin na hindi na siya magkakaroon ng pagkakataong umarte sa drama ni Baisu. Kaya kapag nakikita niyang ipinalabas sa TV ang drama nito, agad siyang nagpalit ng channel. Napaka-impermanent ng buhay. Magsisimula na ngayon ang bagong drama ni Baisu. Mukhang maganda ang lahat sa umpisa. Ayon sa script, tilamsik ang dugo sa lead role. Hinihiling ng aktres sa direktor na baguhin ang script. Ito ang limitasyon ni Baisu. Pagdating niya, hinahabol niya ang direktor. Gusto ng direktor na pakawalan niya ito sa pagkakataong ito. Sinabi ni Baisu na hindi iginagalang ng direktor ang kanyang trabaho kapag hinahayaan niyang kontrolin ang isang artista. Umalis ang direktor sa galit. Pagkatapos ay pinuna ni Baisu ang aktres dahil sa kanyang irresponsibleng ugali. Kailangan niyang ipahayag ang magkahalong damdamin ng karakter kapag nagsasagawa ng operasyon sa pumatay sa kanyang ama. Hindi lamang siya kulang sa mga responsibilidad para sa kanyang trabaho, ngunit humihiling din na baguhin ang script at hayaan ang ibang tao na gumanap ng eksena para sa kanya. May sasabihin ang aktres. Tinanong siya ni Baisu, nagsuot ka ng napakakapal na makeup para umarte sa isang horror drama. Mahilig ka ba sa pag-arte o gusto mo lang sumikat? Kung gusto lang niyang sumikat, she's disrespecting his artwork. Na siyang brainchild din niya. Hindi makatiis na marinig ang sinasabi niya. Itutulak na niya si Baisu. Iniiwasan ni Baisu ang kanyang pagtulak, kaya nahulog siya sa lupa. Pinagsasamantalahan ang isang sitwasyon para sa kanyang sariling kalamangan. Nagpapanggap siyang nasasaktan. Nang marinig ang tungkol dito, agad na nagsulat ang reporter ng isang artikulo na tumutulig sa kay Baisu. Isinulat nila na nawala sa isip si Baisu sa set at pinagbantaan ang aktres gamit ang kutsilyo. Pagkatapos ng isang gabi, si Baisu ay naging isang marahas na screenwriter. Nag-uusap pa nga ang mga tao sa industriya na nanganganib na makansela ang bago niyang drama. Isinantabi ni Baisu ang kanyang pagmamataas at humingi ng tulong sa CEO ng kanyang kumpanya. Kahit na ipinangako ng CEO na tulungan siya sa paggawa ng bagong drama. Sa kondisyong bigyan si Juin ng lead role. Siya lang ang interesado sa drama niya. Si Baisu ay talagang nalilito sa pagkakataong ito. Dahil 3 beses niyang tinanggihan si Juin. Kahit lumuhad siya, baka hindi pumayag si Juin na kunin ang alok.
Nagliwanag ang mga mata ng CEO nang sabihin ni Baiso na luluhod siya. Tinanong niya kung ang pagluhod ay bahagi ng plano ni Baiso. Ito ay nakalilito kay Baiso. Bago mag-react si Baiso dito, agad namang lumuhad ang producer. Para ipakita kay Baiso kung paano kumilos ng maayos. Kapag sinusubukan ni Baiso na protektahan ang kanyang tuhod. Narinig ni Juin ang balitang nagpapasaya sa kanya. Iniisip niya kung paano siya nakikiusap ni Baiso. Ang mas nagpapasaya sa kanya ay nasa likod pa rin. Kapag nag-unboxing si Juin as usual, bigla siyang nakatanggap ng tawag mula sa estate agent. Sinabi nila sa kanya na ang may-ari ng bahay na gusto niyang bilhin sa wakas ay pumayag na ibenta ito sa kanya. Tuwang-tuwa si Juin nang makatanggap siya ng magandang balita. Dahil ang bahay na iyon ay puno ng mga alaala niya noong kabataan niya hanggang sa pagtungtong niya sa high school. Pagkatapos ng kamatayan ng kanyang ama lumipat sila doon. Ang kanyang ina ay dumanas ng transient global amnesia. Matapos maging top star si Juin lagi niyang pinapangarap na makabalik doon. Ngayon nagkakaroon siya ng pagkakataon. Agad na nakipagkontrata si Juin sa may-ari na ina ni Baiso. Nang magising si Baiso pagkatapos ng isang aksidente sa sasakyan nakaisip siya ng isang ideya. Noong wala si Baiso sa bahay nakipag-ugnayan siya sa isang ahensya ng real estate para ibenta ang bahay. Ito ay para makamove on siya sa kanya. Kilalang kilala niya ang kanyang anak. Mabaon man siya sa utang babalikan niya ang bahay sa lahat ng gastos. Kaya't pinakiusapan niya si Juin na maglihim kapag lumipat siya doon. Upang lumipat doon sumang-ayon si Juin nang hindi nag-iisip. Pero hindi na siya makapaghintay pumunta siya doon at nag-selfie sa may gate. Kapag nagtatrabaho si Baiso tumawag ang kanyang ina ng home moving service. Pagkatapos ay tinawag niya si Juin na handa nang lumipat. Agad na lumipat si Juin nang lumipat ang ina ni Baiso. Sa oras na iyon si Juin ay nakatanggap ng tawag mula sa kanyang manager. Na binibigyan siya ng lead role sa drama ni Baiso. Si Juin naman parang dobleng kaligayahan. Para ipagdiwang ito umiinom sina Juin at Guangza buong gabi. Tinanong ni Guangza si Juin kung gusto niyang umarte sa bagong drama ni Baiso. Kahit na gusto talaga ito ni Juin gagawa siya ng paraan para maisantabi ni Baiso ang kanyang pride. At magmakaawa sa kanya na gampanan ang papel. Dahil 3 beses niyang tinanggihan ang isang top star na tulad niya. Samantala si Baiso ay nagdadala ng alak sa kanyang mga dating kaibigan. Gusto niyang malasing ang sarili na nakakatulong sa kanya na makalimutan ang masamang nangyari sa kanya. Nagising si Baiso kinaumagahan hindi niya napansin na binago ang kanyang bahay. Nakaramdam ng hangover naliligo siya. Dahil dito nakita siyang hubot-hubad ni Juin. Buti na lang at nagkunwari si Juin na hindi ito nakikita para mabawasan ang kahihiyan. Ipinakita sa kanya ni Juin ang kontrata sa pagbili ng pabahay na nagpapatunay na ipinagbili ng kanyang ina ang bahay sa kanya. Hiniling niya sa kanya na umalis pagkatapos basahin ang kontrata. Tumanggi si Baiso na umalis. Nag-aalok pa siya ng 4 na beses ang presyo para mabili ito pabalik. Dahil masyado siyang matigas ang ulo nagbanta si Juin na tatawagan ang mga mamamahayag kung hindi siya aalis. Binalaan niya siya na sasabihin niya sa mga mamamahayag na siya ay isang stalker na maglalagay muli sa kanyang pangalan sa mainit na paghahanap. Kailangang ibigay sa kanya ni Baiso ang susi at umalis. Pagdating sa kumpanya para makita ang producer tinanong ni Baiso ang producer tungkol sa paggawa ng bagong drama. Ipinakita sa kanya ng mga producer ang mainit na balita ng linggo. Naniniwala ang mga tao na siya ay isang marahas na tao at ang kanyang karera ay masisira. Sa ilalim ng presyon mula sa opinyon ng publiko walang pagpipilian si Baiso na sumang-ayon sa producer. Kailangan niyang mag-sorry kay Juin ng personal. Kapag dumating si Baiso upang makita si Juin hindi niya maisantabi ang kanyang pagmamataas at yumoko para humingi ng tawad sa kanya. Binibigyan niya siya ng pagkakataong makatrabaho ang isang sikat na screenwriter. Si Juin ay hindi nasiyahan sa kanyang paghingi ng tawad. Gusto niya itong suntukin. Gayunpaman pinupuri niya ang kanyang bagong drama na tiyak na magiging isang malaking hit. Matapos mag-isip ng mabuti nagpasya siyang huwag sumali. Ang biglaang pagbabago ng isip niya ay sumasakit sa ulo niya. Pakiramdam niya ay wala ng pag-asa isinantabi niya ang kanyang pagmamataas at yumuko sa kanya.
Nang magsosorry na siya, si Juin ay nakatanggap ng tawag mula sa nursery home. Ang kanyang ina ay nagkakagulo. At hindi nila siya mapatahimik. Natakot si Juin nang marinig niya ang mga ito. Sa kanyang pagmamadali, binitawan niya ang susi ng kotse. Pinulot ito ni Baisu para sa kanya. At hinatid niya siya sa nursery home. Pagdating ni Juin, niyakap niya ang kanyang ina at inaalo ito. Kaya niyang pakalmayan ang kanyang ina. Gayunpaman, lumalala ang kalusugan ng kanyang ina. Kailangang manatili doon si Juin para alagaan siya. Nang makatulog ang ina ni Juin, tahimik itong umalis. Sa oras na ito, tinutulungan siya ng kanyang assistant na makahanap ng katulad na tahanan. Sa ginawa niya para sa kanya, napagtanto ni Juin na hindi siya katulad ng pinag-uusapan nila tungkol sa kanya. Para makapunta siya sa tindahan ng CD para hanapin siya. Pumayag siyang gawin ang pangunahing papel ng kanyang bagong drama. Gayunpaman, kailangan niyang panoorin ang script ng unang 4 na yugto. Bago gumawa ng pinal na desisyon, masaya si Baisu sa kanyang mungkahi. Maari daw niyang putulin ang braso nito kung hindi nakakakilig ang plot. Walang masasabi ng maaga. Kung mas confident siya, mas lalo siyang nawalan ng gana sa susunod na araw. Sa pananatili sa bagong bahay, hindi siya makapagsulat ng kahit isang salita. Recalling what he promised her, parang manhid na talaga siya. Nang dumating ang kanyang katulong at napagtanto na hindi man lang may sulat ni Baisu ang pamagat. Tinatawanan siya ni Jae-hwan. Baka lumalala ang talent niya. Nagalit si Baisu at binigyan siya ng leksyon. Pagkatapos ay pinaalis niya ang kanyang katulong. Sa umaga, pinag-aaralan ng assistant writer na si Jung Jae-hwan na ang isang taong may OCD at natatakot sa mga pagbabago tulad ni Baisu ay maaari lamang magsulat sa kanyang pamilyar na espasyo. Sa makatuwid siya at ang kanyang katulong ay pumunta sa tahanan ni Juin. Gumagawa sila ng dahilan na nandoon sila para sa isang bagay na naiwan sa loob. Sa katunayan, gusto niyang magsulat sa kanyang pamilyar na espasyo. Sa katunayan, kapag umupo na si Baisu, maaari na siyang magsulat ng maayos gaya ng dati. Nag-iinat pa siya ng katawan kapag nagtatype. Sa oras na ito, sinusubukan pa rin siya ni Kim In-ha na isuko ang bagong drama ni Baisu. Dahil si Juin ay isang rom-com actress. Kung kumilos siya sa isang horror drama, maaaring tapusin ng mga kumpanya ng kosmetiko ang kontrata sa kanya. Gayunpaman, hindi nagbabago ang isip ni Juin sa kabila ng panghihikayat ni In-ha. Walang choice si In-ha kundi hayaan si Juin. Si Jae-hwan ay umiinom kasama si Gwang-ja upang tulungan si Baisu na takpan ang kanyang tunay na layunin. Naglalasing sila at sabay na natutulog. Nakalimutan na niya ang kanyang layunin. Hindi kinukuha ni Gwang-ja ang telepono ni Juin. Hanggang sa nakabasa ng mensahe si Jae-hwan ay pareho silang tumayo. Dali-dali nilang tinulungan si Baisu sa paglilinis ng kanyang mga gamit. Pagdating nila sa pinto, narinig nila ang boses ni Juin. Hiniling ni Gwang-ja na magtago sila. At tinutulungan niya silang alisin ang kanilang mga sapatos. Gayunpaman, hindi siya maaaring magsinungaling kay Juin. Nang makita kung paano kinilig si Gwang-ja, na amoy ni Juin ang alak mula sa kanyang kaibigan. Pagtingin sa sapatos, may naamoy si Juin. Sa paghahanap sa paligid ng bahay, nakita niya si Baisu sa banyo. Tatlo sa kanila ay parang mga bata na nagkakamali. Napag-alitan sila ni Juin. Kung magulat si Juin sa pulisya na pinasok nila ang kanyang tahanan, ipinaliwanag ni Baisu kung bakit siya nananatili roon hanggang hiteng gabi upang matapos ang script sa lalong madaling panahon. Nakakatulong din ito sa kanya na makatipid ng oras upang gawin ang pangwakas na desisyon. At sa kwarto lang siya makakasulat. Ito ay isang win-win situation. Bumantong hininga siya at sinabing matatapos na niya ito. Mahirap intindihin kung bakit naiinis si Juin. Nang mukhang nalilito si Juin, agad na sinabi ni Baisu sa kanyang katulong na ilipat ang kanyang printer sa silid. Pagkatapos ng maraming oras ng pagsusumikap, sa wakas ay nakumpleto ni Baisu ang isang script ng unang 4 na yugto. Namangha si Juin sa bilis niya. Upang patunayan ang kanyang kakayahan, hinahayaan siya ni Baisu na tingnan. Kapag nakita ni Baisu kung gaano kaseryoso si Juin, sobrang kumpiyansa siya sa kanyang script. Gayunpaman, hinihiling niya sa kanya na muling isulat ang lahat. Ang balangkas ay tungkol sa isang madugong pagpatay. Masyadong nakakatakot. Nalilito talaga si Baisu. Dahil isa siyang thriller drama screenwriter.
Iniisip niya kung gusto ba nitong magsulat siya ng rom-com script. Sinabi ni Baisu na siya ay masyadong hindi makatwiran. Pero walang pakialam si Juin. Hindi niya gagampanan ang papel kung hindi siya muling susulat. Si Baisu ay lumaki at umalis kasama ang kanyang computer sa gabi. Nang marinig ang tungkol doon agad na pumunta ang producer sa restaurant para makita si Baisu. Umaasa siyang tigilan na ni Baisu ang pagiging matigas ang ulo. Maliban kay Juin walang gustong umarte sa kanyang drama. Ang producer ay nagsisikap na maliwanagan si Baisu. Habang pauwi tinitingnan ni Baisu ang signboard ni Juin. Malabo niyang tinutugunan ang kanyang pagkakamali. Kinaumagahan dumalo siya sa premiere ni Juin. Gusto niyang humingi ng tawad sa kanya. Sa sandaling lumitaw siya sa entablado inihayag ni Juin na ang kanyang susunod na drama ay isang rom-com pa rin. Ito ay nakalilito kay Baisu na nakatayo sa grandstand. Nakatanggap si Juin ng mensahe na dumalo si Baisu sa kanyang premiere para humingi ng tawad sa kanya. Ang sarap talaga ng pakiramdam ni Juin. Sa oras na ito sinusubukan ni Baisu na pakalmayan ang sarili sa labas ng banyo. Nang makalabas si Juin kumilos si Baisu na walang pakialam sa kanya. Pinipintasan pa siya nito. Kung pinili mo na ang iyong susunod na akda bakit mo pa hinihiling sa akin na muling isulat ito? Nagsisinungaling ka ba noong sinabi mong gusto mo akong makatrabaho? Sa oras na iyon isang reporter ang hamarang sa kanila. May naaamoy siyang malansa sa pagitan nila. Hiniling ni Juin sa reporter na huwag ay publish ang kanilang pag-uusap. Sinasabi ng reporter na ito ang kanyang paraan ng suporta. Trabaho din niya ito. Hindi makatiis si Baisu. Binatikos niya ang reporter na sinasabing isa siyang reporter na walang etika sa trabaho na nagbabanta sa mga artista at binabaluktot ang katotohanan. Hindi katakataka kung bakit mas masahol pa ang amoy nila kaysa sa banyo. Ang reporter ay tumalikod sa galit. Tumingin si Juin kay Baisu. She hopelessly tells him not only our collaboration is cancelled but also cause a scandal. Masaya ka ba dito? Sa oras na ito kinikilala ni Baisu ang kanyang kasalanan. Hindi ito ang dahilan kung bakit siya dumating. Mukhang nasa hot search na naman siya. Sa katunayan kapag nakaalis na siya doon. Ang mga negatibong artikulo tungkol sa kanya ay binaha sa internet. Naalala niya ang pagkabigo na nakita sa mukha ni Juin at naisip niya ang galit ng producer. Nagsisisi talaga siya. Unconsciously nakarating siya sa bahay ni Juin. Gusto niyang tawagan ang at humingi ng tawad sa kanya. Saglit na nag-iisip kahit ibaba niya ang kanyang sarili maaaring hindi siya nito patawarin. Kaya umuwi siya at humiga. Maya-maya pa may hatid na magandang balita ang kanyang assistant. Nag-post si Juin na nagpasya siyang gumanap bilang pangunahing papel sa kanyang bagong drama. Nasa sabik nito si Baisu. Agad niyang tinawagan si Juin at pinalabas siya para magpasalamat ng personal. Kapag may usapan sila nalaman ni Baisu na napuyat si Juin para basahin ang script. Upang patahimikin ang kanyang eskandalo pumayag si Juin na magkaroon ng eksklusibong panayam sa isang reporter na walang work ethic. Habang tinutulungan siya ni Juin sa kabila ng kanilang alitan si Baisu ay halos mapaiyak. Nais niyang pasalamatan ang kanyang mga ninuno. Upang may sulat ang pinakamahusay na script bilang pasasalamat sa kanya nais ni Baisu na magrente ng isa sa mga silid sa kanyang bahay para magtrabaho. Malaki lang ang inspirasyon niya kapag doon siya nagtatrabaho. Dahil sa kanyang sinseridad pumayag si Juin sa kanyang alok. Upang hindi makagambala sa isa't isa gumawa si Juin ng isang kasunduan na kung saan ay upang pigilan ang pakiramdam ng pagiging preeminence ni Baisu. Ang pinakamahalagang bagay ay kailangang gawin ni Baisu ang lahat para kay Juin mula noon. Kahit na may nararamdaman siyang mali nakipagkompromiso pa rin siya at pumasok sa kasunduan. Upang makagawa ng pinakamahusay na likhang sining. Na tumutulong sa kanya na makumplito ang script sa lalong madaling panahon. Lumipat si Baisu sa susunod na araw. Dahil mayroon siyang OCD ini-spray ni Baisu ng mga sanitizer ang buong kwarto. Pagkatapos ay nililinis niya ang lahat ng hindi nag-iiwan ng hibla ng buhok doon. Inayos niya ang posisyon ng kanyang screen. Kahit 1 pulgada ng paggalaw ay hindi siya komportable. Pagbalik ni Juin iba na ang itsura ng bahay niya. Ang kanyang tahanan ay mas maliwanag at higit na mataas ang lahat ng bagay sa refrigerator ay nakaayos ng maayos. Dinaikit pa niya ang mga notes dito.
Gayunpaman nawawala ang kanyang mga gamit. Si Baisu ang naglagay sa kanila sa bodega. Kahit nagalit talaga si Juin kapag nangako si Baisu na lilipat na siya, ibabalik niya ang lahat sa posisyon nito. Hinayaan itong dumausdas ni Juin. Kapag nag-order si Juin ng pagkain, binibigyan niya ito ng isang bahagi. Sa halip na pasalamatan si Juin, sinisisi niya ito sa pag-alis sa pinto ng masyadong malawak. Paano kung makita sila ng mga reporter at maglathala ng balita na magkasama sila? Nangako si Juin na mag-iingat at binigyan siya ng pagkain. Tumutunog ang tiyan ni Baisu dahil sa gutom, ngunit masyado siyang matigas ang ulo para makuha iyon. Inilabas ni Juin ang kanyang galit sa sandbag na itinuturing niyang Baisu. Ngunit ito ay simula pa lamang. Si Juin ay nagsasanay sa boxing sa buong hapon. Nakasalubong niya si Baisu sa pintuan ng banyo kapag maliligaw na siya. Nagkatinginan sila at hindi maganda ang ugali ni Baisu. Nauna siyang pumasok na iwan si Juin sa labas. Hindi mapatahimik ang sarili, sa wakas ay napagtanto ni Juin na kasalanan niya nang pumayag siyang pasukin siya. Hindi namin maisuot ang basang damit kapag maliligaw lang kami. At nararanasan ito ni Baisu. Kaya siya ay nakakakuha ng isang ideya. Siya ay sumisigaw at nang masigurado niyang walang tao sa labas, binalot ni Baisu ng tuwalya ang kanyang ibabang bahagi at lumabas doon. Tawag sa kanya ni Juin na ikinatakot niya. Tinatakpan ni Juin ang kanyang mga mata. Nagkukunwaring hindi niya ito nakikita. Kapag alam niyang na-dislocate ang balakang niya, iniisip niya kung kailangan niya ng ointment. Nagpapasalamat si Baisu sa kanya at hindi niya ito kailangan. Kapag nakita niya ang ointment na iniiwan nito sa labas ng kanyang silid, ginagamit pa rin niya ito. Bumisita si Juin sa kanyang ina sa nursing home. Gumaganda ang kanyang ina. Gusto ng kanyang ina na manatili sa kanilang tahanan ng ilang araw. Tuwang-tuwa si Juin doon. Upang hindi ilagay si Baisu sa isang mahirap na sitwasyon, sinabi niya ito sa kanya sa kanyang pagbabalik. Gusto niyang manatili siya sa ibang lugar ng ilang araw kapag dumating ang kanyang ina. Ipapamuka niya ang silid ni Baisu sa dati niyang silid noong nabubuhay pa ang kanyang ama. Sumang-ayon si Baisu at tinulungan siyang palamutihan ang silid bilang lumang silid ng kanyang ina. Nagsabit din sila ng banner ni Juin. Gabi na nang matapos sila. Nagbago ang isip ni Juin tungkol sa OCD ni Baisu. Kinabukasan umuwi ang ina ni Juin sa kanyang tahanan. Bumabalik sa kanyang isipan ang magagandang alaala. Napaiyak siya nito. Kasabay nito tinutulungan ni Baisu ang kanyang kaibigan sa kanyang CD store. Nang makita niya ang gitara sa entablado, na-inspire siyang magsulat. Ibinaba niya ito at umuwi. Dahil nakatira si Baisu sa ibang lugar, hindi siya makapagsulat ng kahit ano. Matapos ang isang oras na pakikibaka sa kanyang sarili, nagpasya si Baisu na bumalik sa kanyang lumang silid. Kapag siya ay nakaupo, ang kanyang espiritu ay lumalakas at siya ay nagsusulat ng maraming. Hindi siya makakapigil kapag na-inspire siyang magsulat. Sinusulat kanya. Hanggang kinaumagahan at nakalimutan ko na doon na namamalagi ang nanay ni Juin. Laking gulat ni Juin nang makita siya. Sira kapag nag-iimpake na sila, nagsalita ang nanay ni Juin. Pareho silang nag-aalala. Iniisip ng ina ni Juin na si Baisu ang kanyang asawa. Pagkatapos noon, masaya siyang naghahanda ng masaganang pagkain para kay Baisu. Nagluluto siya ng kimchi soup na paboritong ulam ng kanyang asawa. Gusto pa niya itong pakainin sa harap ni Juin. Nakakahiya sa kanila. Pagkatapos kumain, pumunta sila sa isang tindahan ng instrumento. Pagtingin-tingin sa paligid, kumpiyansa na kinuha ni Baisu ang isang gitara. Magpapatugtog siya ng kanta na gusto ng nanay ni Juin. Gusto niyang marinig ang kantang Fairy Washes Hair. Hiniling ni Juin kay Baisu na huwag itong painitin para sa kanyang sarili. Sinabi sa kanya ni Baisu na huwag maliitin siya dahil mas magaling siya kaysa sa inaasahan niya. Gaya ng inaasahan, mahusay tumugtog ng gitara si Baisu at napakaganda ng pagkanta. Ang sandaling ito ay puno ng emosyon sa kanya. Sa sandaling iyon, nakatanggap siya ng tawag mula kay Yina. Gusto ni Yina na makita niya ang kanyang customer at pag-usapan ang tungkol sa pag-renew ng kontrata sa pag-promote ng brand. Binigyang diin niya na ang CEO ng kumpanya ay magpe-present. Kaya kailangang personal na sumali si Juin sa pulong. Gayunpaman, hindi niya kayang iwanan ang kanyang ina. Nang marinig ang kanyang pag-aalala, nag-alok si Baisu na tumulong.
Sanay na siya kapag kalahating araw ang tawag nito kay Dad. Kaya gusto niyang kumuha ng mga responsibilidad. Habang maayos ang pakikitungo ng kanyang ina kay Baiso, si Juin ay nakakaramdam ng katiwasayan at nakalabas. Pagdating niya sa headquarter ng kumpanya, ang CEO ay walang iba kundi ang kanyang childhood sweetheart. Siya si Young Eugene na tagapagmana ng isang tycoon family. Matalik silang magkaibigan noong high school. May nararamdaman si Eugene kay Juin. Kailangan niyang mag-aral sa ibang bansa bago niya may pagtapat ang kanyang pagmamahal dito. Tahimik lang siyang gumuhit ng painting para sa kanya. Pagkabalik sa bansa, na promote siya bilang CEO ng brand na ginagampanan ni Juin bilang ambassador. Kaya naman hiniling niya sa kanyang katulong na lapitan muna siya. Kapag na-validate ang kontrata, nag-aalok ang kanyang assistant na maghanap ng isa pang sikat na artista. Gayunpaman, pinili pa rin ni Eugene si Juin. Bukod dito, gusto pa niyang siya ang maging global ambassador ng brand. Hindi maintindihan ni Juin kung paano ito ginagawa ni Eugene para sa kanya. Anyways, mas nagdudulot siya ng interes sa kanya. Matapos pumasok sa kontrata si Juin, niyaya siya ni Eugene para uminom. Sa daan, patuloy silang nag-uusap tungkol sa kanilang magagandang araw. Nagulat si Juin sa kanyang tahanan. Masyadong maislan ang tahanan ni Eugene. Ipinakita rin niya sa sala ang iginuhit niyang painting para kay Juin. Masyado nitong ginagalaw si Juin. For old time's sake, gumawa siya ng lemon wine para sa kanya. Walang muwang na iniisip ni Juin na ang ginawa niya para sa kanya ay ang pagiging mabuting pakikitungo niya sa kanyang malapit na kaibigan. Sa paraan ng pakikipag-usap niya sa kanya, palagi niyang ipinapahayag ang kanyang espesyal na damdamin para sa kanya. Hindi ito namalaya ni Juin. Pansamantala, sumasayaw si Baiso kasama ang ina ni Juin. Pag-uwi, pinanood ni Juin ang emosyonal na eksenang ito. Nararamdaman ni Juin na nasa tabi niya ang kanyang ama. Ang bastos na lalaki tulad ni Baiso ay mas magiliw kaysa sa kanyang nalalaman. Tumulo ang luha ni Juin. Kapag natutulog ang kanyang ina, nagdadala siya ng 2 lata ng beer kay Baiso. Nagpapasalamat siya sa pagtulong sa kanya sa pag-aalaga sa kanyang ina buong araw. Higit pa riyan, mapasaya pa niya ang kanyang ina na may Alzheimer. Hindi iniisip ni Baiso na gumagawa siya ng pabor. Dahil nanambalik ang kanyang ina nang makita ang music box sa tanghali. Nagpatuloy siya sa pagpapanggap habang nahihiya siya. At kasama lang siya sa biyahe. Kinikilig si Juin dito. Patuloy ang pagtibok ng kanyang puso. Hindi niya inaasahan na siya ang Agosto na iyon. Kinabukasan nang dalhin ni Juin ang kanyang ina pabalik sa nursing home. Nakahanap si Baiso ng liham na isinulat ng fan ni Juin sa kanya. Dinala niya ito kay Juin. Gayunpaman, walang address o pangalan sa sobra. Pagbukas ng sobra, natigilan siya saglit. May sumulat ng sumpa sa kanyang larawan na pinagtagpi-tagpi. Walang pakialam si Juin dito. Inilagay niya ito sa isang locker at pumunta sa kanyang kumpanya para sa isang fitting bago dumalo sa isang seremonya ng pagbibigay ng premyo. Pumili siya ng damit na gustong ayusin ng kanyang stylist ang damit. Gayunpaman, nais ng Guangzhou na panatilihin ito. Na may dahilan na mas pabor kay Juin na magkasya ito sa bahay. Gusto ng stylist na makasama sila sa bahay ni Juin. Hindi maaaring ipaalam ni Juin sa sino man na siya ay nakatira kay Baiso. Para gumawa siya ng dahilan na ayaw niyang pabayaan ang bago niyang stylist na mag-overtime. Sumang-ayon ang stylist. Gayunpaman, pagkatapos nilang umalis, ipinahayag niya ang kanyang pagkabigo. Sa gabi, pinag-aaralan ni Juin ang script para sa seremonya ng pagbibigay ng premyo. Pinaalalahanan ni Baiso si Juin na mag-ingat sa seremonya. Dahil sa sumpa na natanggap niya kanina, may nagnanais na lumubog siya sa ilalim sa kanyang pinakamahusay na oras. Ipinahihiwatig nito ang seremonya ng pagbibigay ng premyo. Walang pakialam si Juin. Kinabukasan, kapag nagbibihis si Juin, pumasok si Baiso. Nakatayo sa harap niya si Juin ay maganda bilang isang diwata. Ramdam niya ang init sa kanya. Tuluyan na niyang nakakalimutan na nandyan siya para kay Juin. Pagkaraan ng 1 segundo, naalala niyang sabihin sa kanya na mag-ingat. Dahil pakiramdam niya ay may masamang tao na nananatili malapit sa kanya. Umalis siya ng may kaginhawahan pagkatapos na walang mahanap sa bawat sulok. Sabay hatid ni Eugene ang regalo kay Juin. Sa kanilang pag-uusap, binanggit ni Juin ang kanyang bagong stylist.
Pakiramdam niya ay nagkita na sila noon. Pakiramdam niya ay nagkita na sila. Ayaw ni Eugene na masyado siyang mag-isip. Dahil isa siyang nangungunang bituin na nakakita ng maraming tao, hindi niya matandaan silang lahat. Nakikinig si Juin sa kanya. Gayunpaman naririnig ng stylist ang kanilang usapan mula sa labas. Sobrang sama ng loob niya. Kaya kapag hindi napansin ni Juin, pinaspike ng stylist ang inumin ni Juin. Nakarating si Juin sa kanyang waiting room pagkatapos maibigay ang unang premyo. Pinainom siya ng stylist. Hindi naman nagdududa si Juin. Siya ay humigop at nakatulog. Nagising si Juin na nakatali ang mga kamay. Sa oras na ito ipinapakita ng stylist ang kanyang tunay na mukha at nagtatanong kay Juin. Bakit hindi mo ako maalala pagkatapos ng lahat ng pagkakataong binigay ko sa'yo? Nanginginig sa takot si Juin dahil sa stylist. Umiiyak siya at humihingi ng awa. Hindi siya pinapatawad ng stylist. Tinakpan niya ang bibig ni Juin at ikinulong siya sa isang maliit na silid. Gusto niyang lumubog si Juin sa pinakamainam na oras. Nang ipahayag ang pangalawang premyo, hindi mahanap ng staff si Juin. Nang tumingin sila sa paligid, nakita ni Baiso na nagkataon na dinadala ng stylist ni Juin ang kanyang damit sa kung saan. Alam niyang may mali, kaya hinanap niya ang paligid ng fitting room. Totoo na hanap niya siya doon. Sa oras na ito siya ay nasa sahig. Binuhat siya ni Baiso palabas. At niyakap siya ng mahigpit. Ayaw niyang makaramdam siya ng kalungkutan. Nakita ni Eugene na nagkataon na magkayakap sila. Pakiramdam niya ay isang redundant na tao, nagtatanong pa rin siya sa kanya. Sa punto ng oras, isang tauhan ang pumasok sa silid. Hinihimok niya si Juin na pumunta sa entablado sa lalong madaling panahon. Napumukaw sa galit ni Baiso. Tumayo siya at nakipagpalitan ng salita sa mga tauhan. Hinawakan ni Juin ang mga braso ni Baiso at sinabing ito ang kanyang trabaho. Ayaw niyang mahirapan siya sa iba. Nang makita kung gaano sila nagmamalasakit sa isa't isa, hindi komportable si Eugene. Kinabukasan pumunta si Juin sa istasyon ng pulisya upang makita ang stylist. Nalaman niya na ang stylist ay naging tapat niyang tagahanga mula noong siya ay debo. Minsan sinabi ni Juin na gusto niyang makatrabaho si In-young. Sa lahat ng mga taon na iyon, nagsikap si In-young na mapalapit kay Juin. Ngunit nang magkatotoo ang kanyang pangarap na pagtanto niyang nakalimutan na siya ni Juin. Nawala sa isip si In-young at gumawa ng matinding aksyon. Pag-uwi, sinabi ni Juin kay Baiso ang nangyari. Hindi niya maintindihan kung bakit pinapalala ng isang tao ang kanyang sarili para sa isang bagay sa hangin. Pagkatapos ng insidenteng ito, nagkaroon ng damdamin si Baiso para kay Juin. Nagpainit siya ng gatas para sa kanya. Napapanaginipan pa nga ni Baiso ang kanyang mga nakaka-flirt na salita na gumising sa kanya sa isang pagtalon. Hindi niya maalis sa isip niya. Kapag binuksan niya ang kanyang computer, mukha lamang niya ang nakikita niya. Hindi niya talaga matiis. Gustong uminom ni Baiso para pakalmayan ang sarili. Gayunpaman, nakikita niya ang kanyang maling akala sa lahat ng dako. Iniisip niya na laging nasa tabi niya ito kahit saan siya magpunta. Natakot si Baiso kaya gusto niyang makita ang kanyang ina. Nang lumabas si Juin sa banyo, nabawi ni Baiso ang kanyang katinoan at bumalik sa kanyang silid. Pag-uwi ni Baiso, nakita niya ang kanyang ina na naghihintay sa kanya. Nag-aalala talaga siya dahil ayaw niyang malaman nito na kasama niya si Juin. Kaya hindi niya sinasabi sa kanya kung saan siya nakatira. Sa hindi inaasahan, maaari niyang tanungin ang serbisyo ng paglilipat ng bahay tungkol dito. Nagsisinungaling siya sa kanya na pinaupahan siya ni Juin ng bahay. Gayunpaman, hindi niya maitago ang katotohanan mula sa kanyang ina sa kanyang maliit na panlilinlang. Originally, gusto lang niyang makita kung paano siya nabubuhay. Ngayon, she's acting like a detective. Hinahanap niya ang bakas ni Juin kung saan-saan. Kahit napilit siyang pinipigilan ni Baiso, nakikita pa rin niya ang banner ni Juin sa kanyang silid. Nang nagpapaliwanag si Baiso, may nagbukas ng gate. Ang kanyang ina ay tumitingin sa bintana at nalaman na si Baiso ay nakatira kasama si Juin. May upuan sila at tinanong ng nanay niya si Juin kung ano ang nangyayari. Sinabi ni Juin sa kanyang ina na nakakaramdam lamang siya ng inspirasyon na magsulat kapag nananatili siya doon. Kailangan niyang kumpletuhin ang script sa lalong madaling panahon para umarkila siya ng kwarto sa kanya. Ayaw marinig ito ng kanyang ina.
Gusto lang niyang malaman kung nagde-date sila. Kapag tinanggihan nilang dalawa ito, alam niya ang ibig nilang sabihin at umalis. Kinabukasan dinala ni Hae-jin si Ju-in sa tindahan ng instrumento ng dati niyang kaibigan. Kapag nag-uusap sila, naalala ni Junghwa na malapit doon nakatira ang kanyang anak. Ipinagyayabang niya ang kanyang sikat na anak. Pagkatapos ay hiniling niya kay Ju-in na pumunta doon. Sa hindi inaasahang pagkakataon, dinala ni Ju-in si Bae-soo doon pagkatapos ng tawag ng kanyang ina. Parehong nabigla ang mag-ina. Hindi nila inaasahan na lahat ng nandoon ay magkakilala. Nagkunwaring lumabas ang mga nanay saka pinag-uusapan ang kanilang mga anak na magkakasama. Pagbalik nila, nagkunwari silang galit at pinaghiwalay sila. Si Bae-soo at Ju-in ay nakakaramdam ng pagkabalisa buong magdamag. Actually, pakay ng nanay na maging mag-asawa sila. Kinabukasan nakatanggap si Ju-in ng tawag mula sa kanyang ina. Gusto niyang makipag-blind date si Ju-in. At ang makikita niya ay ang anak ng kanyang kaibigan. Siya ay matangkad, malakas at gwapo. Gusto ni Ju-in na gamitin si Bae-soo bilang dahilan para tanggihan ito. Gayunpaman, hindi siya binibigyan ng pagkakataon ng kanyang ina. Sinabi niya na ayos lang, hindi kailangang matakot na makaramdam ng abala si Bae-soo. Out of choice, Ju-in have to agree. Kapag nakipag-blind date siya, ang lalaking binanggit ng kanyang ina ay si Bae-soo. Magkasama itong pinaplano ng kanilang mga ina. Dahil nandoon na sila, nagpasya silang gawin itong isang tunay na blind date. Pagkatapos ng malalim na pag-uusap, mas naging malapit sila sa isa't isa. Mas malakas ang nararamdaman nila sa isa't isa. Pinapunta siya ni Bae-soo sa music room at makinig sa paborito niyang kanta. Sa maliit na espasyo, magkasama silang nag-e-enjoy sa musika. Si Ju-in ay mas kaakit-akit, sa wakas ay ipinagtapat ni Bae-soo ang kanyang pagmamahal sa kanya. Pinili niyang tumira sa kanya alang-alang sa kanyang trabaho. Nang makulong si Ju-in sa maliit na silid, na pagtanto niya ang pagmamahal nito sa kanya. Hindi ginagantihan ni Ju-in ang kanyang pagmamahal, kaagad niyang hiniling sa kanya na bigyan siya ng mas maraming oras para mag-isip. Gayunpaman, alam ng reporter na walang etika sa trabaho na magkasama sila. Para makakuha ng award para sa magandang performance, gagawin niya itong headline sa unang pahina. Nang marinig ni Eugene ang tungkol sa intensyon ng reporter, pinuntahan niya ng personal ang reporter para protektahan ang babaeng mahal niya. Hinihiling sa kanya ni Eugene na huwag magdulot ng iskandalo tungkol sa ambasador. Kung hindi siya titigil, kakasuhan siya ni Eugene ng libel at paninirang puri. At sisingilan ng Soo ang lahat ng kanyang pera. Sinabi pa ni Eugene na nililigawan niya si Ju-in. Pagkatapos nito, pumunta si Eugene upang makita sina Ju-in at Bae-soo. Sinabi nila sa kanila na alam na ng reporter ang kanilang relasyon. Upang ilayo ang kanyang tatak sa iskandalo na maaaring pumihil sa pag-unlad ng kanyang tatak. Nagpasya si Eugene na mag-publish ng balitang hindi sumasang-ayon si Bae-soo. Nagtataka siya kung bakit apektado ang tatak kapag nakikipag-date siya kay Bae-soo, pero hindi naman kapag sinabi niyang ligawan si Eugene. Tinanong siya ni Eugene na ang isang sikat na artista ay nakatira sa isang screenwriter na hindi nag-aasawa ay mas masahol pa kaysa sa pakikipag-date sa kanyang malapit na kaibigan. Nangako si Eugene na iaanunsyo ang kanilang breakup kapag nakalimutan na ng lahat ang iskandalo. Wala nang mag-aalaga sa kanila. Sumang-ayon si Ju-in sa ideya ni Eugene. Nakakasira ito ng pakiramdam ni Bae-soo. Hindi niya ginagantihan ang pag-ibig nito, ngunit sumasang-ayon siya sa ideya ni Eugene nang hindi nag-iisip. Nabigla si Bae-soo. Sa mga sumunod na araw, wala siyang mood para gumawa ng kahit ano. Naiinip pa nga siyang pumunta sa tindahan ng kanyang malapit na kaibigan. Sa oras na ito, tinawagan ni Dr. Jung si Bae-soo at ipinaalam sa kanya ang tungkol sa huling yugto ng cancer ng kanyang ina. Natigilan si Bae-soo. Gusto niya lang makita ang kanyang ina. Nagtataka si Bae-soo kung bakit niya ito itinatago sa kanya. Kapag alam niyang huminto ito sa trabaho at gumugugol ng oras para sa sarili, ayaw na niyang tanungin siya. Naluluha siya. Kaya nagdahilan siyang umalis bago tumulo ang kanyang mga luha. Habang pauwi, naalala niya ang sinabi nito sa kanya. May dahilan siya para ibenta ang bahay. Gusto lang niyang makita pa siya sa mga huling araw niya. Labis na panghihinayang ang nararamdaman ni Bae-soo. Kinabukasan, tinawagan niya ang kanyang ina. Sumama siya sa pamimili. Magkasama silang pumunta sa isang jewelry shop.
Bumili siya ng singsing na diamante para sa kanyang magiging manugang. Gusto lang niyang makasama ang kanyang ina. At bumawi para sa kanya. Samantala si Eugene ay nagsisikap na makuha ang puso ni Juin. Gumagastos siya ng malaking halaga sa paglalathala ng kanilang dating balita. Hinahayaan pa niya itong makita ang kanyang kapatid. Gumagawa pa nga siya ng dahil sa pag-ibig sa harap ng kanyang mga empleyado kapag natapos na itong mag-film para sa isang TVC. May tumawag sa kanyang pangalan nang dumating si Baisu sa bahay. Pagtingin niya sa paligid na pagtanto niyang si Eugene iyon ang karibal niya sa pag-ibig. Nagluluto siya sa kusina ni Baisu. Higit pa riyan nakipagpulong kay Juin ang kasama ni Eugene sa harap ni Baisu. Si Baisu ay natatakot sa mga bagong pagbabago. Kaya may naaamoy siyang mali. Upang paalalahanan si Eugene na kanyang nobyo, lumapit si Baisu sa kanila nang maupo sila. Juin, yun ang tawag niya kay Juin. Gulat na gulat si Juin. Tanong niya ulit. Mas malakas pa ang pagsasalita ni Baisu na binibigyan nila ng palayaw ang isa't isa kapag magkasama silang lumipat. Binigyan siya ni Juin na makibagay siya dito sa lalong madaling panahon. Nakaka-goosebump si Eugene sa paraan ng kanilang pakikipag-usap. Naabot ang kanyang layunin, tumayo si Baisu at umalis. Bago umalis, idiniin niya, "Enjoy your coffee, fake couple." Nang umalis si Eugene, ipinaliwanag ni Juin kay Baisu na pinagtitimpla lang siya ni Eugene ng kape bago siya umalis. Wala siyang ibang ibig sabihin. Nagseselos si Baisu. Hindi madaling bawasan ang galit niya. Inihagis niya ang bola upang ipahayag ang kanyang galit. Mas gaganda ang pakiramdam ni Baisu kung mas magaling siya kaysa sa kanya sa paghagis ng bola. Sinakop siya ni Juin gamit ang kanyang husay sa paghagis ng bola. Kapag masaya silang magkasama, nahuhulog si Juin sa ibabaw ni Baisu. Nakatingin sila sa isa't isa sa mga mata, talagang nalilito sila. Kasabay nito ang kanilang mga tagapamahala ay nakakakuha ng paunawa ng producer. Na-verify na ang bagong drama ni Baisu. Parehong mga manager ay excited na parang bata. Ipinagdiriwang ni na Baisu at Juin ang pagre-retiro ni Haejin. Ang lahat ay iniisip na mabuti. Kinabukasan, nagkasakit ang nanay ni Juin. Nakipagkita sina Haejin at Junghwa sa ilang matandang kaibigan. Lumabas si Haejin para kunin ang kanyang telepono at pagbalik niya, wala na si Junghwa. Mag-isa raw siyang pumunta sa banyo. Nakaramdam ng insecure si Haejin. Dahil si Junghwa ay may sakit na Alzheimer. Baka mawala siya sa landas anumang oras. Pagkatapos ay hiniling niya kina Baisu at Juin na hanapin siya. Muntik nang maitim si Juin kapag nawawala ang kanyang ina. Agad siyang lumabas para hanapin ang kanyang ina. Nakakalimutan niya ang sarili niyang isang seleb. Sa wakas, sa tulong ng mga dumadaan, nahanap niya ang kanyang ina sa isang sulok. Isang mahigpit na yakap ang ibinigay ni Juin sa kanyang ina. Gayunpaman, ipinahayag ni Junghwa ang kanyang pagkabalisa kay Baisu. Nagtataka siya kung bakit tinatawag ng isang batang babae ang kanyang ina. Natigilan si Juin. Kapag si Junghwa ay mahimbing na natutulog, si Juin ay sumisigaw ng kanyang puso. Hindi siya makapaniwala na nakakalimutan ng kanyang ina ang kanyang nag-iisang anak na babae. Bagamat inihahanda niya ito sa isip, hindi niya inaasahan na darating ito ng ganoon kaga. Napagkakamalan ni Junghwa si Juin sa estudyante ng kanyang asawa. Ayaw niya sigurong magsawa si Juin sa pag-arte bilang anak. Kaya hinahayaan niya si Juin na subukang umarte ng higit pang mga papel. "Magaling kang artista. Naniniwala akong magagawa mo ito ng maayos." Na-touch si Juin sa sinabi niya. Gumagawa siya ng magandang dahilan para ipaliwanag ang kalagayan ng kanyang ina. Lalong lumalakas ang pagmamahalan sa pagitan nila. Hindi na niya kayang pigilan ang sarili. Hinalikan ni Juin si Baisu sa kanyang pisngi. Si Baisu ay namangha sa pakiramdam na naramdaman niya sa unang pagkakataon sa buhay. Sinabunutan ang sarili. Juin lies to him, "It's just a French tangkang kiss." Ito ay isang paraan lamang upang magsabi ng magandang gabi. Paano mabibili ito ni Baisu? Hinahanap niya ito sa internet. Ang isang halik sa pisngi ay nangangahulugang pasasalamat. Hindi alam ni Baisu ang gagawin. Stable na ang pakiramdam niya noon. Nanambalik din ang ina ni Juin. Tanong niya pagkatapos ng kanyang ina. Buti na lang at naibalik ng kanyang ina ang kanyang mga alaala.
Nang umalis si Junghwa iminungkahi ni Baiso si Juin na dapat silang manirahan ng magkasama upang itali ang bono sa isa't isa. Si Juin ay maghahapunan kasama si Eugene sa gabi. Para ideklara ang kanilang relasyon sinundan ni Baiso si Juin sa hapunan. Gustong bayaran ni Baiso ang pagkain para ipakita ang sarili. Normal ang kilos nila sa harap niya. Actually they're fighting to win her heart. Pagkatapos nito dumalo sina Baiso at Juin sa isang broadcast. Ang isang tagapakinig ay nagtataas ng isang katanungan. Ano ang gagawin kapag ang close friend ng crush ko ay may nararamdaman para sa kanya? Nararanasan niya ang katulad ni Baiso. Sinabi niya sa nakikinig kung talagang gusto mo siya subukang makuha ang kanyang puso hanggang sa mapait na dulo. Sinasabi niya talaga sina Juin at Eugene. Nakuha ni Eugene ang ibig sabihin ni Baiso. Gusto ni Eugene na manatili sa kanila ng ilang araw. Ayaw ni Baiso pero pumayag si Juin. Paparating na siya. Sa gabi binibigyan niya si Eugene ng kanyang pajama. Ipinaalam ni Juin kay Eugene na kinasusuklaman siya ni Baiso. Si Eugene ay masayang nakikipaglaro kay Juin. Iniwan nila si Baiso. Si Baiso na wala ng gana ay bumalik sa kanyang silid. Nai-imagine niya ang mga sweet moments sa pagitan nila. Upang ideklara ang kanilang soberanya patuloy na sumusulat si Baiso ng script para pigilan si Eugene. Pagkatapos ay dinala niya si Juin sa isang sulok para pag-usapan ang tungkol sa dialogo. Sa pagkakataong ito isinantabi si Eugene. Gayunpaman ang script ni Baiso ay parang nanunuya kay Eugene. Hindi tuloy mabasa ni Juin. Hanggang sa umalis si Juin hiniling ni Baiso kay Eugene na aminin ito. Kung gusto mo talaga si Juin wag mo nang ituloy ang nakaraan. Sinabi ni Eugene na nagbabahagi sila ng maraming alaala na nagpapakita ng katapatan ng kanilang pangmatagalang pagkakaibigan. Kumpiyansa siya na kailangan lang niya ng ilang aksyon para masakop ang puso nito. Hindi nakaimik si Baiso. Lalo na nung nilagyan ni Juin ng kumot si Eugene. Nakuha niya si Je. Alas kapag inaalagaan niya si Eugene. Kaya't nang umalis si Juin kunwaring binuhat niya si Eugene sa kwarto. Sa katunayan hinawakan niya si Eugene sa sahig. Nasasaktan si Eugene. Nagtataka siya kung ano ang ginagawa ni Baiso. Nagsisinungaling si Baiso na dadalhin niya si Eugene sa kwarto. Ngunit hindi niya sinasadyang nahulog siya sa lupa. Sinabi ni Baiso na hindi niya ito sinasadya. Nang umalis si Eugene inihagis ni Baiso ang kumot sa sahig. Pagkatapos ay humiga siya sa sofa at nagkunwaring natutulog. Kontento na siya nang takpan siya ni Juin ng kumot. Ang paghanga kay Baiso ay tunog ang puso ni Juin ay kumakabog. Nang hahalikan niya siya lumitaw si Eugene natarante si Juin at bumagsak sa lupa. Kapag siya ay nahuli ng walang kabuluhan mayroon siyang kausap sa kanilang dalawa. Iniisip ni Eugene na pipili siya ng isa sa kanila. Sa hindi inaasahan masyado siyang honest. Gusto niya silang dalawa na ikinagulat nila. Ipinaliwanag ni Juin na silang dalawa ay napakahusay. Mahirap para sa kanya na magdesisyon. Kaya kailangan niya ng oras para mag-isip. Ang kanyang mga salita ay pumukaw ng kompetisyon sa pagitan nila. Gusto nilang makasama siya habang buhay. At ang mga lalaking ito ay hindi susuko. Mula sa pag-inom hanggang sa pag-eehersisyo nakikipagkompetensya sila sa isa't isa. Isang braso lang ang tinutulak ni Eugene pataas. Si Baiso ay nagsusulat ng script sa kanyang silid at sabay na nag-squats. Para manalo sa laro sila mismo ang nagluluto ng mga paboritong ulam ni Juin. Upang makuha ang puso ng isang tao ay sa pamamagitan ng kanyang tiyan. Tila minamaliit nila siya. Hindi na sila makapaghintay na malaman kung sino ang mas magaling magluto. Nagtataka si Juin. Siya ay lubos na nag-e-enjoy sa kanilang pag-aalaga sa kanya. Sa gabi hinihiram ni Eugene ang lotion ni Baiso. Nagkataon na nakita ni Eugene ang banner ni Juin sa kanyang silid. Nagseselos siya kay Baiso. Kaya pagdating niya sa trabaho pipili siya ng pinakamagandang lugar para isabit ang kanyang banner sa kanyang opisina. Upang makipagkompetensya kay Baiso nagpa siya si Eugene na mamuhunan pa sa kanyang kumpanya. Pinadala niya doon ang amo ni Baiso. Upang makipag-ayos sa kanya gusto ni Eugene na purihin ni Baiso ang mga larawang kinuha niya. Sapat na siyang mayaman para gawin ang lahat ng iyon. Upang matanggap ang kanyang puhunan walang pagpipilian si Baiso na purihin ang litrato ni Eugene.
Pag-uwi niya proud pa rin siya dahil mas malaki ang banner niya. Ang broadcast na pinamunuan ni Ju-in kanina ay nagtatakda ng talaan ng mga view. Tuwang-tuwa ang manager niya. Upang ipahayag ang kanyang kasiyahan tungkol kay Ju-in, nagpasya siyang iuwi si Ju-in. Gusto lang bisitahin ni In na ang bagong tahanan ni Ju-in. Nakapagtataka, nakita niya si Baisoo na lumabas ng banyo. Nakakagulat na nagtanong si In na kung ano ang ginagawa ni Baisoo. Sinabi ni Baisoo na pupunta siya upang ibigay kay Ju-in ang kanyang script. Gayunpaman hindi siya nakauwi kanina. Dahil may dumi siya papunta doon, kailangan niyang maligo. Kahit na makatwiran ang paliwanag na ito, hinihiling pa rin ni In na nabantayan niya ang kanyang kilos. Kung alam ni Eugene, magdudulot ito ng hindi kinakailangang problema sa kanyang brand. Sa sandaling iyon lumitaw si Eugene. Sinasabi niya na wala siyang pakialam at umaarte siya na parang malapit siya kay Baisoo. Alam ni Eugene na dinadala ni Baisoo ang script kay Ju-in, kaya pumunta siya doon bilang isang mamumuhunan upang tingnan ito. Nakaramdam si In na ng seguridad at umalis pagkatapos ni Eugene sa kanyang mga salita. Bumili si Baisoo ng inumin kay Eugene bilang pasasalamat. Sa una, nakikipagkumpetensya pa rin sila sa isa't isa. Matapos ang 3 shot ng alak, na pagtanto nilang marami silang bagay na magkakatulad bukod sa kanilang nararamdaman para kay Ju-in. Saglit na nag-uusap, nalaman nilang pinaglalaroan sila ni Ju-in. Pagkatapos ay umuwi sila at tinanong si Ju-in. Para hindi mag-aksaya ng mas maraming oras, si Ju-in ay makikipag-date sa kanila para sa isang gabi na makakatulong sa kanya na gumawa ng pangwakas na desisyon. Kung hindi pumayag si Ju-in, aalis sila kaagad. Kapag sumang-ayon si Ju-in sa kanilang mungkahi, masaya sila bilang mga bata. Kinabukasan, nagsuot siya ng uniforme ng paaralan at pumunta sa eksibisyon kung saan hiniling ni Eugene na makita siya doon. At that precise moment, Ju-in feels like she's going back her school days. Gusto ni Eugene na gamitin ang alaalang ito para pukawin ang kanyang nararamdaman para sa kanya. Parang babalik sila sa nakaraan, nagpapakilala sila sa isa't isa. Ipinaalam ni Eugene sa kanya na ang bawat pagpipinta ay kumakatawan sa kanila. Sa unang pagkakataon na nagkita sila sa edad na 17. Nahulog siya sa kanya sa unang tingin, kaya't nag-drawing siya ng unicorn. Si Ju-in ay parang diwata sa kanyang mga mata. 22 ang unang araw na wala siya sa kanya dahil pumunta siya sa Paris para mag-aral. Hindi niya alam na naaalala niya ang lahat. Tinanong ni Ju-in kung paano nalampasan ni Eugene ang oras na malayo sa kanya. Sinabi ni Eugene sa kanya kahit na ginawa niya ang kanyang pangarap na magkaroon ng isang eksibisyon para sa kanyang sarili. Wala si Ju-in sa tabi niya ng mga oras na iyon, kaya naman wala siyang laman. Sa pagkakataong ito, bumalik siya upang hanapin muli ang kanyang pag-ibig na ilang taon nang nawala sa kanya. Magdamag silang inaalala ang kanilang mga alaala. Kinabukasan, tinanong ni Guangzhou kung ano ang nararamdaman ni Ju-in kay Ju-in. Though she's happy staying with him, pero kulang pa rin sa kilig. Sa sandaling makauwi si Ju-in, makikita niya na si Baisoo ay nagtatayo ng tolda sa labas para sa kanya. Na-touch si Ju-in, tinanong niya siya kung paano niya nalaman na mahilig siya sa camping. Mayabang na sumagot si Baisoo na gusto niyang makaranas ng camping night kasama siya. Hindi niya masyadong iniisip ang ibang bagay. Si Ju-in ay hindi nakikipagtalo sa kanya, binibigyan niya ito ng regalo. Binuksan ito ni Baisoo at napagtanto ang paborito niyang vinyl. Pakiramdam niya ay napakaganda ng mundong ito. Ibinibigay sa kanya ni Ju-in ang lagi niyang pinapangarap. Bilang pasasalamat sa kanya, nagluto si Baisoo ng maanghang na pansit na may karne ng baka at kimchi para sa kanya. Sobrang sarap kasi first time niyang sumubok ng ibang paraan ng camping. Gayunpaman, nakakaramdam siya ng kaunting awa. Ito ay perpekto kung makikita niya ang mga bituin. Inihahanda na ni Baisoo ang pinakamagandang lugar para sa kanya. Siya ay nagsasabi sa kanya na humiga. Nakahiga pa rin siya kahit hindi talaga siya naniniwala. Sa katunayan, ang bubong ng kanyang tolda ay puno ng mga bituin. Upang maipadama sa kanya ang kanyang pagmamahal, pinili niya ang pinakamaliwanag na bituin. At inilagay ito sa likod ng kanyang kamay. Mahaba ang usapan nila sa gabi. Inilalagay pa rin niya ang bituin sa likod ng kanyang kamay. Kinaumagahan, nananaginip pa rin si Ju-in. Baka pumipintig siya sa emosyon. Sa oras na iyon, nakatanggap si Baisoo ng mensahe mula sa kanyang ama. Gusto niyang makita si Baisoo.
Dumating siya sa ospital at nakita si Hyejin na kasama ang kanyang unang pag-ibig. Ang kanyang ama ay may mga langgam sa kanyang pantalon. Kanina gusto niya itong hiwalayan. Kahit na ipinangako niyang hindi siya kukuha ng kahit na anong sentimos pagkatapos ng kanilang diborsyo. Nang makita niya ang kanyang asawa at ang kanyang unang pag-ibig, naghinala pa rin siya. Tinanong niya si Bae-soo tungkol sa kanilang relasyon. Iniisip ni Bae-soo na pinagbabantaan siya ng kanyang ama na huwag ipaalam sa kanyang ina na mayroon siyang relasyon noon. Sa hindi inaasahang pagkakataon, alam niya ang sikreto ni Bae-soo. Para sa kapakanan ng kanyang asawa, nagpa siya ang ama ni Bae-soo na huwag magsalita. Sa kanya napagtanto na mali siya. Kaya nagsisinungaling siya na hindi kinikilala ni Bae-soo ang kanyang ama. Kaya pala ganoon ang nararamdaman niya. Nagulat si Bae-soo doon. Kaya agad siyang pumunta sa nursing home para makita ang kanyang ina. Tinanong niya ito tungkol sa sikretong binanggit ng kanyang ama. Paano kung iba ang biological niya? Hindi na ito kayang itago ng kanyang ina. Inaamin niya ang sinasabi nito. Gusto pa rin niyang iligtas ang relasyon ni Bae-soo at ng kanyang stepfather. Dahil dito hiniling niya na makita silang dalawa dahil naniniwala siyang matutulungan siya ng kanyang ama kapag kailangan niya. Nauubos na ang oras niya. Binigyang diin ng stepfather ang relasyon nilang mag-ama. Nagkunwari siyang hindi alam kung bakit iniiwasan siya ni Bae-soo. Tinatanong niya kung bakit iniwasan siya ni Bae-soo sa harap ng kanyang ina. Nanatiling tahimik si Bae-soo para hindi mag-alala ang kanyang ina. Alam ang dahilan kung bakit gusto ng stepfather na magkaroon ng private talk kay Bae-soo. Kaya hiniling niya kay Hyejin na umalis muna. Sa sandaling umalis siya, ipinakita niya ang kanyang tunay na kulay. Iniisip niya kung masaya ba si Bae-soo kapag ang kinaiinisan mo sa loob ng 10 taon ay hindi mo biological father. Si Bae-soo ay pinutol ng kanyang stepfather kapag may sasabihin siya. Dahil tinulungan siya ni Bae-soo na itago ang katotohanan para sa kapakanan ng kanyang ina. Sa makatuwid, gusto ng stepfather ni Bae-soo na patuloy niyang tulungan siyang pagtakpan ito. Ang kanyang mga salita ay nagalit kay Bae-soo. Habang natutulog na naginip si Bae-soo na iuwi ng kanyang stepfather ang kanyang may bahay. Alam ni Bae-soo na may ibang gustong gawin ang kanyang stepfather maliban sa pagtatago sa kanyang relasyon. Para makita niya ang kanyang stepfather na nagtatanong ng kanyang tunay na layunin. Dahil alam niyang hindi magagalit si Bae-soo sa kanyang ina, hindi na siya nagpapanggap. Inamin niya na siya ay kumilos bilang isang ama sa lahat ng mga taon na iyon upang okupahin ang ospital na ito. Walang pakialam si Bae-soo sa ospital, kaya gusto ng kanyang stepfather na hayaan siya ng kanyang ina na magmana. Sa pagtingin sa mata ko ng ngiti ng kanyang stepfather, ipinangako ni Bae-soo na hindi niya hahayaang makuha ang gusto niya. Pagkatapos ng isang gabing pagtulog dito, pumunta si Bae-soo sa nursing home at sinabi sa kanya na inuwi ng kanyang asawa ang kanyang may bahay noong maliit pa si Bae-soo. Laking gulat ng kanyang ina sa kanyang asawa. Dumating si Hyejin upang makita ang kanyang asawa na may galit, nagtataka kung paano siya naging walang hiya. Gusto lang niya ng masayang pamilya pero pinaalis niya ng bahay ang kanyang anak. Kung hindi sinabi ni Bae-soo sa kanya, hindi niya malalaman na ganoon kalupit ang kanyang asawa. Palibhasa'y nalantad, ipinakita niya ang kanyang tunay na kulay, direkta niyang hinihiling sa kanya na hayaan siyang magmana ng kanyang ospital tulad ng ipinangako niya. Nangako rin siya sa kanya bago sila ikasal na ibibigay niya sa kanya ang kanyang ospital kapag nabubuhay na siya bilang ama ng kanyang anak. Deserve niya ito habang tinatapos niya ang kanyang misyon. Nagalit si Hyejin at sinampal ang walang hiyang lalaking ito. Ipinaalam niya sa kanya na magsasagawa siya ng BOD meeting. Gusto niyang tanggalin siya, inaakusahan siya ng suhol at iligal na pagsasapubliko ng mga karapatan sa privacy ng pasyente. Bago umalis, inutusan siya nito na ipack ito at ilipat sa lalong madaling panahon. Dahil nagpasya siyang ibenta ang kanyang bahay. Hindi niya matanggap. Tinanong ni Minjun kung bakit sinabi ni Bae-soo kay Hyejin ang tungkol sa kanyang relasyon. Hindi makapagsalita si Bae-soo para sagutin siya. Sa sobrang takot, dumiretso siya sa pagmamaneho para magpatingin sa kanyang doktor. Hiniling sa kanya ni Dr. Jung na huwag mag-alala dahil pansamantala siyang may problema sa pagsasalita. Depressed siya sa panahong ito. Kapag bumuti na ang pakiramdam niya, gagaling siya. Dumating si Ju-in upang makita si Bae-soo dahil nararamdaman niya na laging pinanghihinaan ng loob si Bae-soo.
Umagang-umaga inaaliw siya nito. Gayunpaman nag-aalangan si Baesu na sabihin sa kanya. Napagtanto ni Juin ang isang bagay na mali. Patuloy niyang tinatanong si Baesu kung ano ang nangyari. Tinulak niya ito at nang makita ni Juin ang mga gamot sa mesa. Nalaman niyang may problema siya sa pagsasalita. Sa oras na iyon hiniling ni Eugene si Juin na pumunta sa kumpanya. Para maipakita ang kredibilidad ng kanyang cosmetics brand. Iminumungkahi ng marketing department na si Eugene at Juin ay lumabas bilang mag-asawa sa bagong TVC. Inaangkin ni Juin ang kanyang sarili na ambassador ng brand. Dapat siyang aktibong makipagtulungan sa kampanya sa marketing. Kung lumabas sila bilang mag-asawa sa TVC maaawa siya kay Eugene at Baesu. Pagkatapos ng isang gabing pakikipag-date sa kanya alam ni Eugene ang sagot. Susunod pinuntahan niya ang kanyang manager para matulungan si Baesu na gumaling. Nagpa siya si Juin na sabihin kay In-A na kasama niya si Baesu. May pag-aalinlangan si In-A. Hindi niya inaasahan na ang kanyang talento ay mabubuhay sa isang lalaki. Kaya gusto niyang sipin ni Juin si Baesu doon. Or else hindi na niya makikita si Juin. Pagkatapos ay iniwan niya si Juin doon mag-isa. Pagbalik sa bahay sinabi ni Juin kay Baesu na alam na ni In-A na magkasama sila. Batid ni Baesu na ang kanilang relasyon ay makakaapekto sa kanyang karera. Nagtataka siya kung bakit niya sinabi kay In-A. Ang sabi ni Juin ay dahil mahal niya ito. Masyadong naantig si Baesu na tawagin ang kanyang pangalan. Pareho silang namangha. Nakayakap siya sa bewang niya. Nagpa siya si Baesu na kalimutan ang nakaraan at mamuhay kasama siya ng walang kahihiyan. Ang buhay ay hindi mahuhulaan. Pinapanood siya ni Baesu na binabasa ang note na inilagay niya sa refrigerator. Ipinahayag niya ang kanyang pagmamahal sa kanya dahil mukhang napakasaya nito. Hindi siya tinitingnan ni Juin. Lumingon siya at nakita niya ito sa kwarto. Sa tingin niya ay tinutokso siya nito. Kaya kapag sumunod siya hindi niya ito nakikita sa salamin. Sa oras na iyon isang lalaking nakaputi ang lumitaw sa likuran niya. Parang may na-realize si Baesu. Tinanong niya ang lalaki kung nawala siya sa harap ni Juin. Kinumpirma ito ng lalaking nakaputi. Hiniling niya kay Baesu na pangalagaan mabuti ang mga tao sa paligid niya. O kung hindi mawawala na siya sa mundong ito pagkatapos ng 49 na araw. Bukas ng 3 PM mawawala ka sa harap ng babaeng mahal mo. Pagkatapos ng lalaking nakaputing dahon paulit-ulit niyang iniisip. Sinasabi niya sa sarili niya na isa lang itong ilusyon. Kinaumagahan hiniling ni Baesu na makita si Juin. Gayunpaman makakatagpo lamang siya pagkatapos ng 3:00 ng hapon ipinaalala nito sa kanya ang babala ng lalaking nakaputi kahapon. Hindi siya sigurado kung nagkataon lang. Kaya gusto niyang makita siya bago magto. Sa kabila ng kanyang mahigpit na schedule ipinangako niyang makikipagkita siya sa kanya sa lalong madaling panahon. Dahil sa isang masikip na trapiko dumating si Baesu sa 3. Si Juin ay naghihintay sa kanya. Binati siya ni Baesu gayunpaman hindi niya ito nakikita ni naririnig siya. At hindi niya nakikita ang sarili sa salamin. Sa takot hinawakan siya nito na ikinagulat niya. Malinaw niyang nararamdaman ito ngunit wala siyang nakikita sa paligid. Nagbibigay ito sa kanya ng goosebumps. Kaya siya ay lumalabas doon. Nang umalis si Juin napagtanto ni Baesu na totoo ang sinabi ng lalaking nakaputi. Maaaring mawala siya pagkatapos ng 49 na araw. Nakaramdam ng pagkasira si Baesu. Sigaw niya at hinihiling na lumitaw ang lalaking nakaputi. Gusto niyang malaman kung bakit hindi lumilitaw ang lalaking nakaputi. Dumating si Baesu sa tindahan ng CD sa kawalan ng pag-asa. Gusto ni Juin na ipaliwanag niya kung bakit hindi siya sumipot. Sinasabi niya na hindi ito mahalaga. Naniniwala siya na sinisisi siya nito sa pag-alis ng masyadong maaga. Sinabihan siya ni Juin na sumandal sa kanyang balikat bilang aliw sa kanya. Gayunpaman nagalit si Baesu at hiniling sa kanya na huwag gawin ang walang kabuluhang bagay. Si Juin ay nalilito dahil siya ay hindi makatwiran. Kaya umalis siya sa galit. Sa gabi nagpapakita ang misteryosong tao. Tinanong siya ni Baesu kung paano manatili. Hinihiling sa kanya ng lalaking nakaputi na mamuhay ng maayos at huwag masyadong malungkot. Or else magsisisi siya. Pagkatapos ng gabing lasing binisita ni Baesu ang kanyang ina sa ospital. Ang kanyang ina ay may sakit at masakit kapag malayo sa kanyang pamilya.
At nakangiti pa siya. Nagtatanong si Baesu kung bakit niya ito nagagawa. Hindi niya magagawa ang parehong. Minsan na siyang natakot na luha at nanalangin. Akala ni Haejin ay hindi patas ang Diyos noon. Nang maglaon na pagtanto niya na nag-aksaya siya ng oras sa sakit at kalungkutan. Kaya dapat siyang mamuhay ng masaya sa natitirang bahagi ng kanyang buhay. Pagkatapos ay iwanan ang mundo na may magagandang alaala. Nakikinig sa kanyang ina niyakap ni Baesu si Ju-in pagkabalik niya sa bahay. Upang makabawi sa kanya hiniling ni Baesu na makipagkita sa kanya sa tindahan ng CD. Sinasabi niya sa kanya hanggat hindi siya nagtatanong tungkol sa nangyari maaari siyang sumang-ayon sa kanya sa lahat. Gusto ni Ju-in na ay pangako ni Baesu na hindi siya aalis o itatapon kung hindi ay mapupunta siya sa impyerno. Sa gabi iminumungkahi siya ni Ju-in na matulog sa kanyang silid. OMG, totoo ba? Ang kanyang mungkahi ay nasa sabik sa kanya. Gayunpaman si Baesu lamang ang nakahiga sa kanyang kama. Gusto lang ni Ju-in na lumipat ng kwarto. Masasabi ni Ju-in ang nasa isip niya. Sa umaga pumunta si Baesu sa kanyang silid. Binabasa niya ang mapagmahal na salita na binitawan nito sa kanyang computer pagkatapos ay hinahangaan si Ju-in kapag natutulog ito. Inilapit ni Baesu ang labi niya sa labi niya. Naghahalikan sila at nakakaramdam ng gutom kaya nagluluto sila ng instant spicy noodles na may karne ng baka. Gustong subukan ni Baesu habang kumakain si Ju-in. Napakasarap na eksena at tinutulungan ka ng editor na panoorin ito. Si Haejin ay gumaling at isinama niya si Junghwa sa isang paglalakbay. Sa kanilang paglalakbay nagse-selfie sila at ipinapadala sa Baesu. Nag-selfie rin sina Baesu at Ju-in at ipinadala ito sa kanilang mga nanay. Ang mga ina ay bumisita sa isang pagoda at pinupuri ang kanilang mga anak. Nais nilang maging masaya ang kanilang mga anak na magkasama. Kapag masaya silang magkasama biglang nag-blackout si Haejin. Nang magising siya hinikayat siya ni Baesu na magpa-chemotherapy. Ayaw niyang iwan siya nito ng ganoon kaga. Gagawin niya ang lahat ng paraan para manatili siya kahit isang minuto lang. Pumayag siya gayunpaman gusto pa rin niyang gumawa siya ng farewell party bilang libing para sa kanya. Gusto niya ng magandang panahon para sa kanyang sarili hanggat nabubuhay pa siya. Kahit na siya ay may chemotherapy maaari lamang niyang pahabain ang kanyang buhay ng kaunti. Sa paglabas ng ospital nakita ni Baesu kung gaano kasakit ang mga tao kapag nawalan sila ng kanilang minamahal. Iniisip muli si Ju-in na walan siya ng pag-asa sa tindahan ng CD. Naalala niya ang magandang panahon na magkasama sila. Hindi niya maisip kung gaano kalungkot ang nararamdaman ni Ju-in nang bigla itong mawala. Dahil dito nakipaghiwalay siya sa kanya pag-uwi niya. Masyadong biglaan para guluhin siya. Hindi niya matanggap nagkunwari siyang walang narinig at tumalikod. Pinipigilan siya ni Baesu. Iyan daw ang lagi niyang gusto. Sa kabila ng sakit na dulot nito sa kanya dumadalo pa rin ito sa farewell party ng kanyang ina. Not to upset her hindi nila sinasabi sa kanya ang tungkol sa breakup nila. Pinag-uusapan nila ang pinakasimpleng bagay sa isang pamilya. Tulad ng ibang matatanda palagi nilang pinag-uusapan ang kanilang mga anak. Nagpanggap sina Baesu at Ju-in na magka-lovebird. Pagkatapos ng party hiniling ni Ju-in na makita si Baesu sa music room. Nagpasya siyang makipaghiwalay sa kanya dahil hindi na siya makatiis. At ibinalik niya sa kanya ang singsing na ibinigay sa kanya ng kanyang ina. Bago umalis pinakiusapan siya ni Ju-in na manatili sa kanyang ina. Habang nauubos ang oras niya. Sa gabi gusto ni Haejin na matulog sa tabi niya ang kanyang anak. Kumilos tulad ng isang bata Baesu nestles kanyang sarili sa kanyang yakap. Mananatili siya sa tabi niya hanggang sa mga huling minuto niya. Hindi nagtagal namatay siya sa kanyang sakit. Pagkatapos ng kanyang kamatayan nagkulong si Baesu sa silid. Nagtatrabaho siya araw at gabi. Ang kanyang script ay inspirasyon ni Ju-in. Sinisikap ni Baesu na kumpletuhin ito sa kanyang mga huling araw upang hindi siya magsisi. Habang nagbabasa ng mesa, kapag nagpapaliwanag tungkol sa panahon ng pag-ibig pagkatapos ng pagkawala ng memorya. Sa opinyon ni Ju-in ang pag-ibig ay nasa subconscious pa rin sa kabila ng pagkawala ng mga alaala. Para naman kay Baesu dapat nating simulan ang lahat kahit na ito ay pag-ibig o takot pagkatapos ng pagkawala ng mga alaala. Pakiramdam ni Ju-in ay nagtatago si Baesu.
Dahil dito nakilala niya si Baesu sa music room pagkatapos basahin ang mesa. Gusto niyang malaman kung minahal siya nito minsan. Sagot ni Baesu, tuloy kung gusto mong saktan ang sarili mo. Ayaw ni Juin na mabuhay siya. Kung hindi sinasaktan niya ang sarili niya. Sa oras na iyon biglang nawala si Baesu sa kanyang harapan. Laking gulat ni Juin bago pa siya makapag-react dito hinawakan ni Baesu ang braso niya. Sa takot na tumingin sa paligid ng silid dali-dali siyang lumabas. Ngunit pagdating niya sa bahay nasa likod niya ito. Nagising si Juin sa isang bagay. Hinahanap niya ang parehong sitwasyon sa internet. Sa wakas alam na niya kung bakit gusto siya nitong iwan. Nang makalayo si Baesu binigyan niya ito ng mahigpit na yakap. Kahit na matatakot siya kapag bigla siyang nawala. Pero mas masakit kapag magkahiwalay sila. Gusto niyang makasama siya sa dulo ng mundo habang mahal niya ito. At iyon ang pinakamagandang regalo na maibibigay niya sa kanya. Hindi mapigilan ni Baesu ang kanyang damdamin nang marinig ang kanyang mapagmahal na salita. Pagkatapos ay binibigyan niya ito ng halik. Nakakabaliw ang gabi nilang magkasama. Tinutulungan ka ng editor na panoorin ang kaakit-akit na eksenang ito. Kinabukasan pumunta si Baesu sa ospital para kunin ang labi ng kanyang ina. May nakita siyang lumang larawan sa kahon. Siya ay walang iba kundi ang lalaking nakaputi. May napagtanto siya. Nagdadala siya ng bouquet sa ilog para ialay sa kanyang yumaong ina. At lumitaw ang lalaking nakaputi. Ang lalaking nakaputi ay ang ama ni Baesu. Nawalan siya ng buhay dahil sa traffic ng sasakyan. Kaya nang matamaan si Baesu sinubukan niyang iligtas ang kanyang anak para manatili siya kay Hyejin hanggang sa huling minuto nito. Ito ay para tulungan si Baesu na maunawaan kung ano ang pag-ibig. Alam niya ang lahat kayang alisin ni Baesu ang mga alalahanin. Pag-uwi sinabi niya kay Juin ang lahat. Nagpapasalamat siya sa kanyang pag-unawa sa kanyang ginawa. Sa mga sumunod na araw nagpatuloy si Baesu sa kanyang script. Nagpa-birthday party si Juin para sa kanya. Pagkatapos nito pumunta si Baesu sa kumpanya at nagpaalam sa bawat isa sa kanyang mga katrabaho. Ibinigay ni Baesu ang kanyang mahalagang sikreto sa pagsusulat sa kanyang katulong at hiniling kay Jaehwan na kunin ang kanyang posisyon. Inilalagay niya ang mga tala sa paligid ng bahay. Nais niyang mabuhay ng maayos si Juin kung bigla itong mawala. Alam niyang wala na siyang masyadong oras. Mas pinapahalagahan ni Baesu ang oras kasama si Juin. Sa gabi pinag-uusapan ni Juin at Baesu ang tungkol sa hinaharap sa kama. Pagpunta sa kampong paglalakad sa kalsada na puno ng mga bulaklak taon pagkatapos ng taon. Imagination niya lang yun. Paglipas ng hating gabi nawala siya sa yakap niya. Bagamat inihanda niya ito ng maaga masakit pa rin ang nararamdaman niya kapag nawala siya. Ipinangako niya sa kanya na mabubuhay siya ng masaya. Ang huling drama ni Baesu ay naging isang malaking hit. Masayang namumuhay si Juin kasama ang kanyang pamilya. Makalipas ang isang taon nakatanggap siya ng liham na inihanda ni Baesu ng maaga. Nais niyang makalimutan siya nito kapag nabasa niya ang sulat. Paano niya magagawa iyon? Minsan pumupunta pa rin siya sa kanilang pupuntahan. Pakiramdam niya ay hinihikayat siya nito. Nandyan siya kapag nabigyan siya ng award. Kahit wala siya sa tabi niya ngingiti siya at magpapatuloy sa pagmamahal niya. Pahalagahan ang oras kasama ang iyong mga minamahal. Salamat sa panonood.